Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos niyong panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos niyong panoorin itong vlog kong ito, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At sana itong vlog kong ito ay ma-share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teacher. At yung palaging request ni Sir Bong, favor nyo na lang kay Sir Bong. Kasi dyan sa mga vlogs ko, ay maraming lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Bago natin puntahan yung ating topic sa araw na ito, meron akong info dito sa Division of Caloocan. Kasi sabi ng aming Division Accountant, yung aming year-end bonus at cash gift ng aming mga guro at yung mga non-teaching personnel natin dito sa mga schools ay matatanggap natin ng November 14. At yung regular na salary natin ay papasok sa ating ATM ng November 15. Mauuna ng isang araw yung crediting ng ating year-end bonus sa November 14. Sa ibang mga division, meron silang doubt na hindi raw totoo na magiging mas maaga yung release ng kanilang year-end bonus. Alam nyo, probably sa experience nila, sa kanilang division, laging late yung kanilang mga benepisyo. So, may punto nga sila para magduda. Pero dito sa Division of Caloocan, hindi kami nalilate sa aming mga benepisyo. Puntahan na natin yung ating topic sa araw na ito. Sa November 25 kasi to November 29, base sa school calendar natin for the school year 2024-2025 ay mid-year break. Alam nyo, sure, matutuwa yung ating mga learners, yung ating mag-aaral, yung ating mga estudyante kasi magkakaroon sila ng 5 araw na break. Kapag kasi break, yung ating mga bata ay naka-rest mode lang sila. I mean, hindi sila pumapasok sa paaralan at hindi rin sila dapat bigyan ng mga learning activities. At dapat hindi rin sila iniistorbo ng ating mga guro. Talagang masasabi natin na free time ito ng ating mga learners o ng ating mga estudyante. Sir Bong, ano po ang gagawin ng mga bata? Alam nyo, pag nasa bahay na yung mga bata natin, yung mga estudyante natin, discretion na yan ng kanilang mga magulang kung ano yung mga activities na gagawin nila sa kanilang bahay. Sir Bong, pwede po bang gamitin ng mga teachers natin yung break para sa mga training ng mga students natin sa sports, sa journalism at marami pang iba? Pwede po bang gamitin ang break sa mga activities natin sa Boy Scout at sa Girl Scout? Alam nyo, dear teachers, hindi ito maaring gawin. Basta any activity para sa ating mga estudyante ay hindi dapat gawin sa 5 araw na break nila. Huwag nating gambalain yung ating mga estudyante sa kanilang 5 araw na break. Sir Bong, maglalakwatsa lang po yung ating mga estudyante. Alam nyo, wala na tayong control sa mga activities ng ating mga bata kapag sila ay nasa bahay at lalo pat break nila. Sir Bong, paano po yung ating mga guro? Pwede po ba sila hindi na mag-report sa school sa mga araw ng mid-year break? Alam nyo, base sa DepEd Directive, sa mid-year break, magkakaroon ng in-service training yung ating mga guro na 3 days. At 2 days naman para sa performance review. Kaya yung tanong, kung pwede na hindi na mag-report sa school yung ating mga guro sa mid-year break, hindi ito maaari. Talagang dapat i-comply ng lahat yung direktiba para sa ating mid-year
break. Dapat yung mga schools ay mag-conduct ng 3-day in-service training para sa kanilang mga guro. Sir Bong, paano po yung 2 days na performance review natin? Di po ba suspended pa yung IPCRF for 2024-2025? Nasa discretion na yan ng inyong mga principal kung anong activity ang gagawin ng ating mga guro dun sa 2 araw. Pwede kasi yung 2 days ay gawin sa preparation ng mga lessons for the second quarter, or pwede naman na gamitin yung 2 araw sa lock ng ating mga guro either by department or by grade level. Sir Bong, pwede po ba na yung 2 araw na paggawa ng mga lessons ay sa bahay na lang po namin gagawin? Ano? Ibig niyong sabihin, work from home na lang yung 2 araw. Alam nyo, nasa discretion na yan ng inyong mga principal or school head. So, meron ba kayong natutunan sa topic natin ngayon? Maraming salamat sa inyong lahat.